November 4, 2025 ang isa sa pinaka hindi ko malalimotang petsa, taon, buwan. Ang isa sa pinaka kinatatakutan kong pangyayari sa buhay ko. Yung magtrabaho at malayo sa anak na 10 taon. Kasi ganito yun, alam kong may bagyo. Bago pa lang kami umalis, bago ako umalis sa papuntang trabaho, nagpipray kami ng anak ko. Sobrang pinagdarasal ko sa Panginoon na ingatan niya yung anak ko kasi maiiwang mag-isa sa bahay. Habang nagpipray ako, nagpipray ko siya, nililay hands ko yung anak ko. Panatag ang loob ko. Umalis ako ng bahay. Kahit pa umiiyak ako, lumilingon kasi ayaw na ayaw ko siyang iwan kasi alam kong may kalamidad. Pero nilalakasan ko yung loob ko. Pinagtitibay ko yung panalangin ko sa Diyos na bukas pagkatapos ng bagyo madadatnan kong okay ang anak ko. Huminga ako ng sign sa Panginoon kasi mahirap ang biyahe nun. Kapag mabilis ako makakuha ng sasakyan papunta sa trabaho ko, hindi ako nahihirapang sumakay. Pinapaalis ako ng Diyos. Pero kapag hindi ako makasakay, babalik ako at hindi ako magtatrabaho. Sasamahan ko yung anak ko sa bahay na inuupahan namin kasi mag-isa lang siya. Kaya nung pumunta ako sa may kalsada papunta ng trabaho, ang bilis ko lang nakakuha ng sasakyan. Wala pang 5 segundo, himala na may dumaan na jeep at nakasakay agad ako in just 10 minutes. Dumating agad ako sa pinapasukan ko. Okay lang, casual lang sa akin na araw, parang walang bagyo. Panatag ang loob ko na iwan yung anak ko sa bahay na mag-isa kasama ang panalangin. Alam ko naman na iingatan siya ng Panginoon at nararamdaman ko na ligtas ang anak ko kahit pa mag-isa siya sa kwarto namin. Kaya ito, habang umuulan, bumabagyo, tuloy ang trabaho ng pagbabantay ng establishmento. Kahit sobrang ginaw, lamig, pero hindi yun ang inaano ko. Ang iniisip ko ng mga time na yun, kung ano na kayang ginagawa ng anak ko. Siyempre, panatag ang kalooban ko na iingatan ng Diyos ang anak ko at ililigtas sa kapamakan. Bilang isang tao, hindi maiiwasang matataranta. Nagpapanik na ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin niya. Habang ako patayo-tayo, nagbabantay sa establishmento at mga empleyado, may isang bata na naiwan doon sa bahay. Yung na mag-isa lang, walang nagbabantay. Pinakakalama ko na lang yung sarili ko habang nag-iisip ang utak ko kung ano nang ginagawa ng anak ko. Kung sino tinatawag niya sa tuwing natatakot siya na para bang ililipad ng hangin yung kisame ng inuupahan namin. Panay tawag na lang niya sa akin, panay update, panay sabi lumalakas ng hangin, pinasok na ng tubig yung bahay namin. Yung kaba ng dibdib ko hindi na mawala. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko nang umuwi. Alas 4 ng madaling araw, sobrang lakas na ng hangin. Nakikita ko na babali na yung mga sanga ng kahoy, nawalan na ng kuryente. At yung anak ko, hindi ko na rin makontak.